Nandirito na naman po tayo para na naman sa isang Bible study guide. Okay, sa pag-aaral ng Bible ay napakahalaga pong ma-distinguish kung alin ang literal sa hindi literal na passage para po sa mas mainam at mas tamang interpretasyon nito. So alam naman po natin na ang mga ancient people, especially the Hebrews in the Greek, di ba Hebrews in Greek ang original language ng Bible. Ang Aramaic or Hebrews is sa Old Testament and the Greek sa New Testament. So ang mga taong ito ay talagang sila yung mga taong mahilig sa panitikan at talagang mapifigure of speech yung kanilang mga pananalita. Ngayon, kapag hindi tayo aware sa mga figure of speech na ito, ay maaaring maiba yung ating interpretasyon sa talagang dapat na maging interpretasyon ng Bible sa kanyang sarili. Sa anong paraan nagkakatulad ang mga pangitain or visions at ang figure of speech? Kaya nagkakatulad sila in a way na pareho silang symbolical at hindi literal. Okay, kapag sinabing symbolical, ibig sabihin, ito ay nagre-represent ng isang bagay, tao, pangyayari, puntos, sitwasyon na ikinukubli sa pamamagitan ng paggamit ng matatalinhaga at malalalim na mga pananalita. Iniiwasan dito na magbigay ng rektang pagpapakahulugan. So, ang mga figure of speech ay ginagamit ng sinaunang panahon para patama or para magbigay ng lesson in a way na hindi naman masyadong halata. Pareho din gumagamit ang mga pangitain at figure of speech sa mga bagay na pwedeng ikumpara doon sa talagang literal na kahulugan. Narito ang ilang figure of speech sa Bible na ating tatalakayin. Metaphors, parables, simile, personification, hyperbole, irony, idiom, proverbs, oxymoron, enigma, at paradox. Metaphor o sa Tagalog ay yung pagwawangis. Nagre-represent ka ng isang bagay o simbolo. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa John 15 verse 5 na ako ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. So, inirepresent niya ang sarili niya dito bilang puno ng ubas. Ilan din sa mga metaphor sa Bible ay ang tubig, ang puno, ang liwanag at asin. Parables o yung tinatawag na talinghaga. Madalas si Jesus makakarinig tayo ng mga talinghaga. Isa itong mga maikling kwento na ginawa lang niya o kalimitan na hindi naman talaga nangyari sa totoong buhay, pero dinisign ang kwentong ito para mag-illustrate o magturo ng katotohanan or moral lesson. Halimbawa nito ay yung mga mababasa natin sa Matthew na talinghaga ng trigo, ng damo at marami pang iba. Simile. Ang simile naman ay paghahalin tulad ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng kagaya ng o sa English ay mga like, as, or done, or anumang kahawig. Isa sa halimbawa nito ang nasa Judge 6 verse 5. Ang sabi dito, sila'y aahong dala ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda at sila'y dumarating na parang mga balang sa dami. So pag sinabing parang balang sa dami, sobrang dami talaga nun. So yung numbers nila ay hinahalin tulad sa mga balang. Sa Matthew 13 din naman ay napakarami dito ang halimbawa ng simile dahil inahalin tulad dito ang kaharian ng langit sa ilang mga bagay kagaya na ang kaharian daw ng langit sabi ni Jesus ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Ganon din naman ang kaharian ng langit ay tulad din ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas at isa pa sinabi niya rin dito na inahalin tulad niya rin ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Inahalin tulad din ng Diyos na ang bayan ng Israel ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Personification. Ito ay ang pagbibigay buhay o pagbibigay ng gawi o karakter ng isang tao sa bagay na wala namang buhay. Halimbawa nito, tumangis ang langit. In literal term, ang langit naman talaga ay hindi umiiyak, tao yon. Pero sa pagkakataong ito, sa personification, ay binigyan ng katangian ng tao ang langit. Sa Proverb 8, ay tila nananawagan doon ng karunungan. Gumamit din ng personification si Apostol Pablo nang ipahayag niya na ang kasalanan ay tila hari na nagahari sa kanyang katawan. Hyperbole.
isa rin itong figure of speech na very common sa Bible. Exaggerated itong pahayag para mag-emphasize ng isang puntos or mag-create ng effect. Halimbawa nito ay sa Psalm 6 verse 6 nang sabihin ni Haring David na all night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. So diba napaka-exaggerated naman na ang luha mo ay mapabaha ang iyong kwarto, pero ang literal na ibig sabihin dito ni David ay sobra talaga ang kanyang kalungkutan. Isa pa sa halimbawa nito ay ang nasa Matthew 7 verse 3. Na ang sabi dito na bakit tinitingnan mo ang puwing niyang iyong kapatid samantalang hindi mo nakikita ang troso na nasa iyong mga mata. Siguro patay na ang tao kapag nakapasok ang troso sa kanyang mga mata, hindi ba? Pero ang ibig sabihin ng figure of speech na ito or hyperbole na ito ay masyado kang nakafocus sa pagtingin sa kaunting pagkakamali ng iba samantalang hindi mo nakikita ang iyong pagkakamali na maaaring mas malaki pa sa pagkakamali nila. Irony o pambabaliktad. Sabihin na nating parang pamimiloso po ang pahayag na ito. Isa sa mga halimbawa ng irony ay yung paligsahan ni Elias sa mga propeta ni Baal dun sa Mount Carmel. Ang sabi niya sa talatang 27 ng 1 Kings 18, nang tanghaling tapat na ay nilibak sila ni Elias na sinasabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Diyos, baka siya'y nagmumuni-muni o nananabi o nasa paglalakbay. O baka siya ay natutulog at kailangang gisingin. So ang pahayag na ito ay pamimiloso po o panunuya dun sa mga sumasamba kay Baal. Makikita din ng irony na statement sa pagitan ng pakikipagtalastasan ni Job sa kanyang mga kaibigan. Mababasa ito sa Job 12 verse 2 hanggang Job 16 verses 2 to 3. Idioms. Isa na siguro ito sa pinakapalasak na figure of speech. Alam natin na ang kalimitang kahulugan ng mga idiomatic expressions ay hindi talaga literal sa totoong buhay. Halimbawa nga nito ay kapag sinabing balat sibuyas. Isa itong idiomatic expression na hindi literal. Ang ibig sabihin ng balat sibuyas ay iyakin. Yung apple of the eye, hindi ba idiomatic expression din yun? Na ang ibig sabihin ay hindi literal na may mansanas ka sa mata. Kundi ibig sabihin ay pag sinabing apple of the eye, paborito mo o gustong-gusto mo yun. Sa Bible, kapag sinabing binhi, isa itong idiomatic expression ng ibig sabihin ay descendants. Madalas nating mabasa sa Bible kung saan ang Kanaan ay palaging inilalarawan bilang isang lupain kung saan dumadaloy ang gatas at pulot. Hindi literal ito na talagang dumadaloy din ang gatas at pulot, kundi ang literal na ibig sabihin nun ay sagana ang lupaing yun. Ang idiomatic expression din na pag sinasabi sa Bible na matamis ang tubig doon, ibig sabihin nun hindi talaga literal na matamis, kundi fit to drink. Narito din ang ilan pa mga idiomatic expression sa Greek. Kapag sinabi sa Greek na to be able, means willing yon. Kapag sinabi din naman sa Greek na kainin mo or inumin mo, ibig sabihin tanggapin mo yon o unawain mo. Kapag sinabing to touch, idiomatic expression nito na ibig sabihin ay saktan. Pag sinabi din namang dinggin mo, ibig sabihin talaga nun ay sundin mo. Sa Genesis 4 verse 1 ay gumamit doon ng idiomatic expression na nakilala, kung saan papanong nakilala ni Adan si Eva. Hindi talaga ito literal na nakilala, kundi yung to know doon ay mas may deeper na relationship sila sa isa't isa or even having a sexual relationship. Proverbs or mga kawikaan, ito na yung palaging naririnig na sinasabi ng mga matatanda. Paulit-ulit ito, nag-e-express ito ng katotohanan base sa common sense or practical experience na nararanasan ng buong sangkatauhan. Ang example nito ay yung mga salawika inukawikaan ni Solomon. Oxymoron. Plural ito ng oxymora. Kung saan yung dalawang magkaibang idea ay nagsasama para mag-create ng effect. Let's say for example, cruel, di ba? Cruel, malupit. Anong kabaliktaran nun? Kindness. Sa oxymoron, pinagsasama silang dalawa. Cruel kindness. Isa pang halimbawa yung living. Ang kabaliktaran ng living ay dead. Pero sa oxymoron, pinagsasama yung pareho. Living dead. Open secret, seriously funny, awfully pretty, foolish wisdom, original copies, liquid gas. So isa lang to sa halimbawa ng oxymoron.
Isa sa halimbawa ng oxymoron na mababasa sa New Testament ay yung nasa Matthew 20 verse 16, nang sinabi doon na kung sino man ang nasa huli ay mauuna at kung sino man ang nauuna ay mahuhuli. Isa pa rin itong pahayag na ito ni Apostol Pablo kung saan sinabi niya na, "And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me." So, paano yung kahinaan niya ay nagiging strength? So, oxymoron yon. Two opposite ideas na pinagsama. Enigma or palaisipan. Itong enigma ay talagang yung mga puzzle o yung mga palaisipan na mga occurrences, situation, or tao na talagang hindi maipaliwanag. So, isa sa mga halimbawa nito dito sa Bible is yung Genesis 6 verse 4. Kung saan sinabi dito na ang mga higante daw ay nasa lupa ng araw na yon at pagkatapos nun, sila ang naging anak na makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae. Ang mga tao ang naging makapangyarihan noong unang panahon, mga bantog na mandirigma. So, walang masyadong specific na source o pinanggalingan at walang masyadong paliwanag tungkol dito. So, kaya nga pala isipan, enigma yung ganitong statement. Pero wag tayong malito o mawala ng pananampalataya sa mga enigmatic passage sa Bible ha, kasi tandaan natin na tayo ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pagtingin. Kaya nga naiintindihan natin ang Diyos dahil sa pananampalataya. So hindi na mahalaga kung may mga bagay tayong hindi maintindihan. Paradox. Isa naman itong statement o preposition na hindi pangkaraniwan o yung naiiba sa katwiran ng sanlibutan. Animo kinokontra nito ang kanyang sariling statement pero hindi naman talaga. Ang paradox sa isang statement sa anumang tao, bagay, sitwasyon na animo kumukontra doon sa nature. Or isa itong opinion or statement na kumukontra doon sa common accepted opinion. Halimbawa nito, yung statement sa Proverbs 11 verse 24 na kung saan ang sabi dito, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait naman ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Hindi ito yung word method para mag-attain na prosperity, but it is a paradoxical message of the text. Isa pang halimbawa ng paradox statement ay yung nasa Lucas 17 verse 33. Sabi dito, whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life will preserve it. Sa pananaw ng sanlibutan, ay ingatan mong yung buhay para hindi ka mawalan ng buhay. Pero itong paradox statement na ito ay kabaliktaran nga ang sinasabi. Dahil ang sabi dito, sino mang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito, subalit ang sino mang nawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yon. So, talagang hindi makamundo itong ganitong katwiran at ang tawag dito ay paradox.